Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Simple at maikling programa nais ni Presumptive President Rodrigo Duterte sa kanyang inaugurasyon. Konsepto ng Federal Form of Government sinimulan ng ipaliwanag sa publiko ng mga kaalyado ni incoming President Rodrigo Duterte. 4 na opisyal ng Smartmatic at 3 IT personnel ng COMELEC sinampahan ng paglabag sa anti-cybercrime law ng kampo ni Senador Bongbong Marcos. Mabilis na internet, posibleng magawa ng bagong tatag na Department of Information and Communications Technology. Presyo ng school supplies sa ilang bookstores sa Recto at Moraita nakasunod sa itinak ng suggested retail price ng Department of Trade and Industry. Pagpasok ng tag-ulan, inianunsyo na ng Pag-asa. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-24 sa buwan ng Mayo taong 2016. Tayo po ay sabay napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bago balita! Naabutan ng UNTV News and Rescue Team na nakaupo sa kalsada si Wilfredo Nunez, isang taxi driver matapos itong matumba dahil sa pagkakabundol sa kanya ng motorsiklo na minamaneho ni Edwin Bongo Jr. Nagtamo ng gasgas sa kaliwang paa ang biktima na agad nilapatan ng paunang lunas ng grupo at saka inihatid sa ospital. Ayon sa biktima, patawid siya papunta sa kanyang taxi nang biglang dumaan ng motor at siya ay nabundol. Samantala, kasama rin sa napagsuri sa ospital ang driver ng motorsiklo na nakabangga sa biktima. Tulong muna bago balita! Isang pagpupulong naman ang ginanap kung saan inilatag ng mga nagsusulong ng federalismo ang konseptong ito. Ito ang balita ni Heaven Basa. Ayon sa Article 2, Section 1 ng Philippine Constitution, ang Pilipinas ay isang demokratiko at republikang bansa. Ngunit marami na ngayon ang nagnanais ng reforma at gawing federalismo ang pamahalaan ng Pilipinas sa pangunguna ni President-elect Rodrigo Duterte. Isang press conference na may temang Amending the Constitution in 6 Months, Federalism, ang ginanap kaninang umaga sa Club Filipino sa Green Hills, San Juan City. Dito, bilang isa sa mga nagsusulong ng federalismo, pinangunahan ni dating Senador Nene Pimentel ang pagpapaliwanag sa sambayan ng Pilipino ng konsepto nito. So when we talk about federalism, actually it is an attempt to distribute powers and balance powers between the national government, which is under the current system, is very highly centralized system of government. Ipinaliwanag rin ng dating senador kung ano ang kaibahan ng development at modernization ng isang bansa. Development of a country, my dear friends, does not mean modernization. Modernization is different from development. When you talk of modernization, you see high-rise buildings, galing na mga macadamized roads, but that is not development because development relates to people development. Yung kaayusan ng taong bayan. Maaring maraming magandang maidudulot ang reforma tungo sa federalismo.
Ngunit ang tanong ng nakakarami, handa na ba ang mga Pilipino para dito? Heavenly Basa, UNTV News Worldwide. Samantala sa kaugnay na balita, inumpisahan ng ipaliwanag sa publiko ng mga kaalyado ni Presumptive President-elect Rodrigo Duterte ang isinusulong nitong federal form of government. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating correspondent na si Rosalie Cos. Rosalie, sino-sino itong mga kaalyadong to? Magandang gabi, Attorney Reg. Ngayong malapit na ngang iproklama itong si incoming President Rodrigo Duterte, nag-umpisa na ring ipaliwanag sa publiko yung ilang mga taong nagsusulong ng federal system of government. Isa na nga dyan ang dating Senate President na si Nene Pimentel na isinusulong ang federalism sa bansa noon pa mang 1982. At malaki ang paniniwala ni Pimentel na ngayong Duterte administration ay maisusulong ito. Kaya naman desidido din si Pimentel na ipaintindi sa publiko kung ano ba ang federalismo na inaasahang isusulong din ng Duterte administration. Pakinggan natin ang pahayag ni dating Senate President Nene Pimentel. What is more important is the holding of forums like this so that the people will be enlightened. Sa proposal ni Pimentel sa pamamagitan ng federal system, magkakaroon ng pagkakataon ng bawat probinsya, lungsod at munisipalidad na i-develop ang kanilang lugar upang makapanghikayat ng mas maraming investors at kumita rin yung kanilang lugar. Pakinggan natin ang pahayag ni dating Senate President Pimentel. It will bring the matter of development to the hands of the people more directly. In other words, power will now be transferred from the hands of a highly centralized government in Metro Manila to the different federal states in a realistic manner so that it will benefit the ordinary man on the street. Sa kanyang proposal, mahati ang Pilipinas sa 11 federal states, 4 sa Luzon, 4 sa Visayas at 3 sa Mindanao. Ang National Capital Region naman ay magsisilbing federal state of federal capital na gaya ng Washington DC sa Amerika. Binigyang diin naman ni Pimentel na sa ilalim ng federal government mananatili ang pagkakaroon ng iluluklok na Pangulo at pangalawang Pangulo sa pamamagitan ng halalan at pagkakaroon ng iisa lamang konstitusyon, iisang bandila, iisang central bank, iisang monetary system, iisang foreign policy at iisang public education system. Kabilang din sa proposal sa ilalim ng federal government ang pananatili ng mababang kapulungan ng Kongreso at pagkakaroon ng 6 na senador sa bawat federal state o 66 na senador. Ganon din ang paglalagay ng constitutional court branches sa Luzon, Visayas at Mindanao upang mas mapadali ang pagpapatupad ng hustisya. Para naman maisagawa ito, syempre kinakailangang baguhin ang konstitusyon. At 3 ang pwedeng pagpilian ayon na rin sa sinabi ni Senate President Pimentel na Constitutional Assembly, Constitutional Convention at People's Plebiscite. Pero depende kung anong magiging political will at decision under the Duterte administration. Pero kahuli-hulihan, ang binigyang diin ni dating Senate President Pimentel, itong federal system of government ang maaaring solusyon sa pinakamatagal ng suliranin ng bansa pagdating sa rebellion or insurgency at kaguluhan sa Mindanao. Rosalina, sabi ba nitong father of local government, no, na tinagurian si dating Senador Aquilino Pimentel, kung papaano aayudahan naman ng national government doon sa kanilang pinopropose na concept paper, no, on federalism, yung mga mahihirap na mga estado na hindi kayang tugunan yung mga needs ng kanilang mga citizens. Actually, Attorney Reg, yung proposal pa lang ni dating Senate President Pimentel, marami pang po pwedeng magbago dyan. At hindi naman niya sinasabi na ito yung patakaran na susundin ng Duterte administration. Pero po pwede siyang maging consultant kung sakasakali. Hindi na pag-usapan dyan kung paano nga naman yung maliliit na probinsya o lugar na wala naman talagang kita up to the start, katulad sa mga probinsyang nasa Mindanao. Rosalie, ano naman yung timeline na ini-expect nila na pwedeng ma-implement na itong gantong panukalang batas kung sakasakaling pumasa? First of all, yung constitutional amendment, and second of all, yung law creating those institutions per state.
Kanila ang nabanggit ng kampo ni Senator Pimentel, 1 to 2 years yung pagkakaroon ng pagbabago or amendment sa Constitution. Okay. And then yung remaining years, doon magko-concentrate yung pagpapatupad ng Duterte administration. Doon sa bagong patakaran kung sakaling maipasa nga o maisabatas ang pagbabago ng Constitution. Maraming salamat, Rosalie Cos, para sa ulat na yan. Dalawang mataas na pwesto sa Philippine National Police o PNP ang inaasahang mapupunan sa pag-upo ni President-elect Rodrigo Duterte sa Hunyo. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Bago pa man formal na umupo sa pwesto, si incoming President Rodrigo Duterte, dalawang mataas na pwesto na sa pambansang pulisya ang bakante. Ang mga ito ay ang Deputy Chief for Administration, ang pangalawa sa pinakamataas na pwesto, at ang Deputy Chief for Operation, pangatlo sa pinakamataas sa PNP organization. Nabakante ang Deputy Chief for Administration noong Marso matapos na magretiro si Police Deputy Director General Marcelo Garbo. Samantalang mababakante naman ang Deputy Chief for Operation sa June 24, ang petsa na sinabi ni Police Deputy Director General Danilo Constantino na magre-retiro na siya. July 2 is Saturday, so July 1 is Friday. Too close doon sa inauguration ng bagong presidente. Ayoko na makigulo pa. Siyempre magpiprepare ang PNP doon sa security, yung security preparations, saan man siya gagawin. Ayon kay PNP PIO Chief, Police Chief Superintendent Wilben Mayor, bagamat may bakanting pwesto sa command group, hindi ito makaaapekto sa function ng PNP organization. Sa mga ganitong pagkakataon, gagampanan ng mga naiwang opisyal yung mga trabaho ng dalawang opisyal na mawawala at ina-appoint sila as acting or officer in charge for the meantime na wala pang maitalaga. Aniya, tiyak namang agad itong pupunan sa pag-upo sa pwesto ni incoming President Rodrigo Duterte at incoming Chief PNP. Paliwanag pa ni Mayor, maaari naman aniya magretiro ng maaga ang isang opisyal dahil karapatan naman niya ito. Hindi rin aniya maaapektuhan ang kanilang pensyon, kundi ang commutation of accumulated leave o CAL na konti lamang ang magiging deduction. Mayroon din aniyang 3 buwan na non-duty status na ibinibigay sa mga malapit ng magretiro para may panahon silang maayos ang kanilang mga dokumento. General Constantino also has rendered that beyond those 36 years, therefore, yung retirement benefits nila hindi maapektuhan. Ang maapektuhan dito usually is yung commutation of accrued leave. Base sa Section 75 ng Republic Act 6975, tatanggap ng monthly retirement pay na 50% ang mga nakapagsilbi ng 20 years sa serbisyo at tataas ito ng 2.5% kada taon, habang tatanggap naman ng maximum na 90% na monthly retirement pay ang mga aabot ng 36 na taon sa serbisyo pataas. Si Police Deputy Director General Constantino at Police Director General Ricardo Marquez na nagpahayag ng maagang pagre-retiro ay 38 taon na sa serbisyo, lampas sa 36 years requirement ng batas. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide. Isang simple at maikling programa lamang ang nais ni Presumptive President Rodrigo Duterte para sa kanyang inaugurasyon sa June 30. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Isinaysay ni Presumptive President Rodrigo Duterte ang nais niyang maging programa para sa nalalapit na oath-taking ceremony sa June 30. Taliwas sa tradisyon, hindi sang-ayon si Duterte na isagawa ang inaugurasyon sa Quirino Grandstand. Ito ay dahil ayaw niya na makaistorbo o makaapekto sa daloy ng trapiko sa Maynila ang gaganaping makasaysayang programa na panunumpa bilang ika-16 na Pangulo ng Pilipinas. Ayon kay Duterte, mas mabuting ganapin ang seremonya sa Palasyo ng Malacanang kung saan kaunti lamang ang nais niyang makadalong bisita. Doon na ako sa Malacan Office of the President with a few, maybe the diplomatic corps because we belong to a community of nations. And let me see, yung mga generals, the armed forces. Ayaw rin ng bagong Pangulo ng magarbong handaan.
Isang maikling national address lang din ang kanyang ibibigay pagkatapos ng seremonya. Doon na lang kasi wala nga gastos. May finger food lang siguro because it's nearing noon time. But there will be no eating after. Yung before lang tapos mag-oath ako. Then I will go nationwide on TV and I will just spell out my governance in 5 minutes. Sinabi rin ni Duterte na wala siyang planong pumunta sa proklamasyon ng Kongreso. Sa halip ay mas nais niyang pumunta sa Maynila sa araw mismo ng kanyang oath-taking. I'll go there on the day of my oath of office, not before. Sa ngayon, wala pang desisyon ng incoming president kung mag-uuwian sa Davao o mananatili sa Malacanang o sa bahay pangarap na ginawa na ring official residence ni Pangulong Benigno Aquino III. Really, I'm still having a hard time deciding so kung mag-uwi ba ako o hindi. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Sinampahan na ng reklamong paglabag sa anti-cybercrime law ng kampo ni Senator Bongbong Marcos ang 4 na opisyal ng Smartmatic at 3 IT personnel ng COMELEC dahil sa pagbabagong ginawa sa program ng transparency server ng COMELEC noong araw ng halalan. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. 4 na opisyal ng Smartmatic at 3 IT personnel ng COMELEC ang nahaharap ngayon sa reklamong paglabag sa Republic Act 10175 o mas kilala bilang Anti-Cybercrime Law. Kanina, naghain ng formal na reklamo sa Manila Prosecutor's Office ang kampo ni Senador Bongbong Marcos laban kina Marlon Garcia, Eli Moreno, Neil Baniged at Mauricio Herrera ng Smartmatic. Kasama rin sa inireklamo ang mga IT personnel ng COMELEC na sina Rowy Peñalba, Nelson Herrera at Francis May Gonzales. Sinampahan sila ng illegal access, data interference at system interference dahil sa hindi otorisadong pagpasok ng bagong program sa transparency server ng COMELEC noong araw ng halalan. Ayon sa kampo ni Marcos, malinaw na labag sa batas ang ginawa ng mga respondent dahil wala itong pahintulot ng COMELEC and bank. Ito'y kahit sabihin pang cosmetic change lamang ang ginawa ng mga respondent at wala itong naging epekto sa resulta ng bilangan. At the very least, that particular introduction of the new script is a violation. Ayon pa sa kampo ni Marcos, may sabwatang nangyari sa pagitan ng Smartmatic at mga tauhan ng COMELEC. Hindi umano magagawa ng Smartmatic na magpasok ng bagong program sa server kung hindi ibinigay ng COMELEC ang kanilang password. Actually, that is what is surprising. No? These IT personnel under the IT department of COMELEC have the courage and temerity to allow Smartmatic to access the system, give Smartmatic the password of COMELEC, making it possible for Smartmatic, particularly Marlon Garcia, to introduce the script. Una nang itinanggi ni Rowy Peñalba sa kanyang memorandum sa COMELEC na inutusan niya si Garcia na baguhin ang script upang palitan ng letter N ang question mark. Dati na ring nilinaw ng Smartmatic na hindi inilihim ang ginawang pagbabago sa program kundi inanunsyo pa ito sa lahat ng naroon sa Transparency Center ng PPCRV. Samantala, wala pang sagot ang Smartmatic sa isinampang reklamo ng kampo ni Marcos. Roderick Mendoza, UNTV News Worldwide. Magka-camp out sa harap ng tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC ang grupong Ating Guro upang abangan ang ilalabas na desisyon ng COMELEC sa kanilang petisyon. Ito ang balita ni Victor Cosare. Matapos maghain ng petisyon kahapon, mag-aabang naman sa labas ng tanggapan ng Commission on Elections ang mga miyembro ng Ating Guro hanggang sa mailabas ng COMELEC ang desisyon nito sa kanilang petisyon. Nauna nang hiniling ng grupo sa poll body na huwag ituloy ang pagbibigay ng second seat sa Kongreso sa Co-op Natco Party List. Sa petisyon ng Ating Guro, sinabi nito na may pagkakamali sa inilabas na resolusyon ng National Board of Canvassers tungkol sa proklamasyon ng mga nanalong party list groups dahil sa kanila dapat napunta ang pang-59 na slot para sa marginalized sector representation sa Kongreso. Sinabi ng grupo, kung susundin ang ruling ng Korte Suprema, isang seat lamang dapat meron ang Co-op Natco dahil hindi sapat ang nakuha nitong bilang ng boto para sa isa pang karagdagang pwesto. Dahil baka pagdating sa computation ay ni-round off nga. So baka hindi naman alam nung nag-round off
na ang sabi pala ng Supreme Court ay hindi pwedeng mag-round off. Walang round off, walang fractional representation. There's no such thing as 0.907 seat. There is only 1 seat, 2 seats, 3 seats. So whole integer lang po. So malinaw na malinaw, walang whole integer ang second seat ng co-op NATCO. Ayon sa grupo, ang pagka-camp out sa harap ng COMELEC ay simbolo ng kanilang pagiging seryoso sa laban at babantayan nila kung ano ang magiging desisyon ng COMELEC sa kanilang petisyon. Mga guro mula sa iba't ibang syudad sa Metro Manila ang halinhinang magbabantay sa labas ng COMELEC office. Dito na rin gagawin ng mga guro ang mga kailangang dokumento para sa pagbubukas ng pasukan sa Hunyo. This party, ating Guro Party List, is the only party that fielded a public school classroom teacher as its first nominee. Mawawala po ang representation ng tunay na teacher sa classroom, sa Kongreso, kung hindi po uupo ang ating guro. Kung hindi magiging paborable sa grupo ang desisyon ng COMELEC, ay handa silang iakyat hanggang sa Korte Suprema ang kaso. Hindi naman kasamang natalakay ng COMELEC on bank sa kanilang sesyon ngayong araw ang petisyon ng ating Guro Party List. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Sa iba pang malalaking balita, maaaring makatulong ang bagong tatag na Department of Information and Communications Technology o ICT Department sa pagbilis ng internet sa bansa. Ito ang balita ni Monokson. Pinirmahan na kahapon ni Pangulong Benigno Aquino III ang batas na bumubuo sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Lahat ng mga ahensya na may kinalaman sa Information and Communication Technology ay mapapasailalim sa DICT. Ang mga ito ay ang Information and Communications Technology Office, National Computer Center, National Computer Institute at National Telecommunications Training Institute. Nakasaad rin sa kautusan na ang Department of Transportation and Communication ay tatawagin na lamang na Department of Transportation. Isinasaad rin ng batas na ang DICT ay pamumunuan ng isang sekretary, 3 undersecretary at 4 na assistant secretary. Ito ang gusali ng Information and Communications Technology Office dito sa UP Diliman. Ito rin ang posibleng maging bagong opisina ng bagong Department of Information and Communications Technology o DICT. Subalit ito na ba ang kasagutan sa matagal ng problema ng bansa sa mabagal na internet? Ayon kay Attorney Francis Acero, isang internet law expert, kung papahintulutan ng DICT na magkaroon ng mas maraming kompetisyon sa telecom at ICT sector, may pag-asa na bumilis at bumaba ang presyo ng internet sa bansa. Pwedeng bumilis ang internet natin depende sa pagkilos ng ating nasa mga pinuno. Yung internet speed kasi natin, pwede yung bumilis kung meron lang tayong political will. Umaasa naman ang mga nasa ICT sector na malaki ang may tutulong ng bagong tatag na kagawaran upang mas mapaganda ang serbisyo ng mga komunikasyon at impormasyon. Ito si Jojo, dating nagtuturo ng English language sa mga Korean. Natanggal siya sa trabaho dahil sa mabagal na internet. Sa ngayon ay freelancer online business na lamang ang kanyang trabaho. Ang isa naging dahilan kung ba't niya ako tinanggal is yung paputol-putol ng internet. Ginagamit ko kasi nun yung broadband ng Globe. Pero ang nangyayari na matay-matay kasi nga bad signal, bad weather. So isa sa mga naka-apekto sa trabaho ko yun, yung palpak na internet. Kung magagawa ng susunod na administrasyon na mas mapabilis at mas maging abot kaya ang internet service sa buong bansa, malaki ang may tutulong nito sa ekonomiya at maging sa mga Pilipino na umaasa sa internet para sa kanilang ikabubuhay. Mon Hokson, UNTV News Worldwide. Nakasunod naman sa itinakdang Suggested Retail Price ng Department of Trade and Industry o DTI ang ilang bookstore sa Recto at Moraita sa Maynila batay sa isinagawang inspeksyon ng iba't ibang kagawaran kaninang umaga. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Ininspeksyon ngayong araw ng Department of Education, Department of Trade and Industry at Senate Committee on Trade and Industry ang ilang bookstore sa Maynila upang tiyakin kung nakakasunod ang mga ito sa suggested retail price para sa school supplies. Kabilang sa pinuntahan ng mga ito ang National Bookstore sa Recto at ang Moraita Bookstore. Isa-isang kinumpara ang presyo ng mga notebook, pad paper,
ballpen, lapis at ilan pang gamit pang eskwela sa itinakdang SRP na inilabas ng DTI ngayong taon. Wala namang nakita ang mga kagawaran na produktong hindi naisunod sa itinakdang SRP. Kasabay din ng inspeksyon ang pagpapaskil ng listahan ng SRP o ang gabay sa pamimili ng school supplies sa loob ng mga bookstore. Ang mga gamit pang kulay o crayons ay sinuri naman ng Food and Drug Administration kung hindi lagpas sa 90 parts per million ang lead content ng mga ito. Sa mga magulang naman natin ay ating mag-ingat tayo na ito'y ibigay sa mga maliliit kasi pwede nilang makain. Ayon naman kay DTI Secretary Adrian Cristobal, hindi lamang presyo ng school supplies ang kanilang minomonitor sa kanilang pag-iikot sa mga pamilihan. Pati yung kalidad ng mga notebooks, yung mga labeling requirements, kasama ang labeling requirements, yung pangalan ng manufacturer, saan gawa yung notebooks, mga ballpens and pencils. Ginagabayan naman ng DepEd ang mga magulang at mag-aaral sa pagbili ng mga mura at may kalidad na school supplies. Pinopost po namin ito sa aming website, sa aming Facebook account at nilalagyan din po namin ng link tungkol sa suggested places where we could go, retail prices of basic school supplies at dediretso po ito sa DTI website. Ikinatuwa naman ng Senate Committee on Trade and Industry na karamihan sa mga produkto ay abot kayang bilhin ng consumers. From last year's school check, hindi naman tumaas yung mga presyo. Kukunti lang talaga yung tumaas, may mga iba, bumaba pa yung presyo. So this will at least provide some relief sa ating mga pamilyang Pilipino. We also want to check yung safety ng mga produkto. Payo ng DTI at DepEd sa mga magulang, bukod sa presyo ng school supplies ay dapat tiyakin din na ligtas sa anumang nakalalasong kemikal ang mga bibilhing gamit sa mga bookstore at pamilihan at nasuri ng maigi ang mga produkto bago ilabas sa merkado. Aiko Miguel, UNTV News Worldwide. Susunod sa ito ang balita. PhilRem President Salud Bautista nagpiyansa na sa kasong graft sa Sandigan Bayan. Anggulo sa paggamit ng iligal na droga ng 5 taong nasawi sa isang party concert sa Pasay City, premature pa ang mga ebidensya ayon sa Southern Police District. Nagbabalik ang ito ang balita. Inanunsyo na ng Pag-asa ang pagpasok ng tag-ulan bagaman patuloy pa rin ang pag-iral ng El Nino. Alamin natin ang detalye sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa Pag-asa Weather Forecasting Center live. Ray, go ahead. Magandang gabi, Atty. Reggie, at sa ating mga kasangbahay. Bagamat wala pang pumapasok na bagyo sa palibot ng Philippine Air Responsibility mula noong Enero, ay inianunsyo na kanina lang ng Pag-asa yung pagpasok nitong tag-ulan. Hindi pa man sapat yung criteria ng onset ng wet season, subalit na namataan ng Weather Agency na sa mga susunod na araw ay magkakaroon pa ng mas malakas na mga pag-ulan, lalo na sa may kalurang bahagi ng ating bansa. Ayon sa mga espesyalista ng Pag-asa, mababawasan na rin ang mga lugar na makararanas ng tagtuyot, subalit ang mga pag-ulang nararanasan ay kulang pa rin o below normal kung ikukumpara sa mga taong walang El Nino. Ngayong Mayo at sa buwan din ng Hunyo ay tinataya ng Pag-asa na nasa 0 to 1 ang bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility. Meron pa rin namang umiiral na weak El Nino sa Dagat Pasipiko at sa Hulyo ay naasahan na matatapos na rin ito. Pagsapit naman ng Hulyo at Agosto ay mas madadalas ang pagpasok ng bagyo sa PAR at hanggang Oktubre posibleng magkaroon tayo ng 8 hanggang 17 bagyo
na papasok sa Philippine Area of Responsibility. Inaasahan na rin na bababa ang temperatura sa mga susunod na araw dahil sa madalas na mga pag-ulan. Kakambal na ng pagpasok ng tag-ulan ang southwest monsoon o yung habagat na siya namang nagdadala ng maraming ulan. Mas malaki ang posibilidad din na umiral yung La Nina sa kalagitnaan ng 2016 at sa huling bahagi ng taon o mula Oktubre hanggang sa first quarter ng 2017 ang tinatayang panahon na ang tinatayang pagpasok nitong La Nina o intensification ng epekto ng La Nina sa ating bansa at maranasan yung mga pag-ulan. Sa ngayon, Atty. Reggie, ay umiiral pa rin itong southwest, itong intertropical convergence zone at yung tail end of a cold front, nakaka-apekto yan sa may dulong Hilagang Luzon at sa may southern Mindanao. Magdadala yan ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. But then, sa Metro Manila, expect natin mamayang gabi at sa iba pang lugar sa ating bansa, makakaranas din tayo ng isolated rain showers and thunderstorms. So far, sa ngayon, Atty. Reg, wala pang bagyo na namataan ng pag-asa sa palibot ng Philippine Area of Responsibility. Atty. Reg. Maraming salamat, Ray Pelayo. Nagulat ng live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Alamin naman natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito. Mula sa EDSA White Plains, ito ang balita ni Monokson live. Go ahead. Magandang hapon, Angela. Sa ngayon ay itong mga uuwi ng Quezon City, lalo na yung manggagaling ng Pasay, no? Tsaka dyan sa may Makati, medyo konting tiis dahil napakabagal na po ng daloy na sasakyan sa EDSA northbound lane. Sa mga manggagaling po ng Pasay at dyan sa may area ng Makati Business District, tiis-tiis lang po dahil moderate to heavy traffic po tayo simula pa lamang dyan sa may area ng Magallanes Interchange at kasama na rin ang Ayala at Buendia. Napakabagal din ang daloy ng mga sasakyan dyan po sa may area naman ng Orense, sa may Guadalupe at tuloy-tuloy na po yan hanggang sa may lugar po sa may Pioneer, kasama na rin ng Boni at ang Shaw. Itong area naman ng Mega Mall or Tigas area, slow moving pa din at ngayon hanggang dito sa may area ng White Plains na inyo po nakikita ay slow moving po ang mga sakyan, tuloy-tuloy hanggang sa may area ng Santolan at dyan sa may Cubao. Makalagpas naman ng Mega Q-Mart, dyan sa may Kamuning Flyover ay luluwag naman ang northbound lane ng EDSA, tuloy-tuloy hanggang sa may Nia Road, kanto ng North Ave. Subalit dyan sa may area malapit po sa may Muñoz ay unti na pong nagkakaroon ng pagbabagal at pagsigip sa daloy ng trapiko. Yung mga uuwi naman po ng Pasay na manggagaling naman dito sa may north, yan pong area po ng Cubao ay mabagal na po sa oras na ito, slow moving po hanggang dyan sa may Farmers. Subalit, makalagpas naman po sa may Santolan area, maluwag naman hanggang sa may Connecticut at sa may Annapolis going po ng Ortigas. Subalit dyan naman po, approaching po ng Shaw, bumabagal na po ang daloy ng mga sasakyan southbound lane. Tuloy-tuloy na po yan hanggang sa may Boni, dyan sa may Orense at papunta po ng Buendia at Ayala. Ito Magallanes Interchange going po ng Pasay, mabagal po hanggang pagbaba nyo po dyan sa may Evangelista, dyan sa may Malibay at hanggang sa may Taft area ay mabagal na po sa oras ito. Subalit sa may MOA naman ay wala magiging problema sa daloy ng mga sasakyan sa magkabilang linya. Paalala po sa ating mga kababayan ang number coding hanggang mamayang alas 7 po ng gabi. Lahat ng mga sasakyan, ang plate number, nagtatapos sa 3 at 4, bawal po sa mga lansangan sa Metro Manila. At paalala na rin, umpisa ng tag-ulan, kaya po sa mga nagmamaneho, konting hinay po sa pagpatakbo, lalo na sa mga expressway, gaya po sa NLEX at sa SLEX. Yan po ang ating traffic update. Balik sa Angela. Maraming salamat sa iyo, Monokson, live na nagulat mula sa EDSA White Plains. Sa iba pang balita, nagpiyansa na si PhilRem President Salud Bautista sa kasong graft sa Sandigan Bayan. Ito ang balita ni Joyce Balanchi. Pansamantala nang makakalaya si PhilRem President Salud Bautista matapos magpiyansa sa kasong graft sa Sandigan Bayan. Si Bautista ang huli sa mga kapwa-akusado ni dating PNP Chief Alan Purisima sa kasong graft na naghain ng piyansa matapos maglabas ng warrant of arrest ang korte noong Huwebes. 30,000 pesos ang inihaing piyansa ni Salud para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sumailalim si Bautista sa booking procedure, kabilang na ang fingerprinting.
filling out ng personal information sheet, pagsusumite ng litrato at iba pa. Inakusahan si Salud ng pakikipagsabuatan sa Philippine National Police at kumpanyang Warefast Documentation Agency Incorporated at CMIT Consultancy Group para sa maanumalyang application at delivery ng mga lisensya ng barel taong 2011. Sinubukan ng UNTV News na kunan ng pahayag si Bautista hinggil sa kaso, ngunit tumanggi ito. Si Salud Bautista ang isa sa mga inimbestigahan ng Senado at ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC kaugnay ng $81 million laundering scam. Maliban kay Purisima at Bautista, dawit din sa kaso ang 11 dating opisyal ng PNP at incorporators ng mga kumpanyang sangkot sa transaksyon. Sa June 20, itinakda ng korte ang pagbabasa ng sakdal laban sa mga akusado. Joyce Balancio, UNTV News, Worldwide. Ipinahayag ng Southern Police District na masyado pang premature na sabihing overdose ay pinagbabawal na droga ang dahilan ng pagkasawi ng 5 tao sa isang party concert noong Sabado sa Pasay City. Ito ang balita ni Joan Nano. Patuloy ang investigasyon ng Southern Police District at National Bureau of Investigation sa pagkamatay ng 5 tao na dumalo sa party concert sa Pasay City noong Sabado ng gabi. Ayon kay Police Superintendent Jenny Texon ng Public Information Office ng Southern Police, sa ngayon ay hinihintay pa nila ang resulta ng autopsy ng isa sa mga nasawi na si Ken Migawa at maging ang toxicology test sa iba pa bago matukoy ang tunay na sanhi ng kamatayan ng mga ito. Yung toxicology para rin malaman kung ano ba yung in-intake nila na mga substansya or mga tubig or mga pagkain, kung ito man ay nakatulong or nakapag-trigger din kung bakit yun nga ang nangyari sa kanila. Ayon kay PNP PIO Chief Police Chief Superintendent Wilben Mayor, kailangan pang isailalim sa histopathological test ang katawan ni Migawa. Gayunman, sinabi ng Crime Laboratory na mayroon silang nakitang damage sa puso, baga at utak ng biktima na sanhi ng drug overdose. Kasama rin sa pinagtutuunan ng pansin ng Southern Police District ang mga pagkain at inumin na nabili sa paligid ng venue at inaalam rin kung pinayagan nga ba ng mga organizer ng concert ang mga ito na makapagbenta sa lugar. Nagko-concentrate din tayo dun sa mga pagkain, yung mga tubig or mga anumang klaseng beverages na pwedeng nabili dun sa loob or labas ng concert area. At nakikipag-ugnayan tayo dun sa management para malaman po natin kung ilan yung concessionaire na kanilang pinayagan na magbenta dun sa loob at up to what extent yung mga dapat nilang ibenta. Abala rin ang PNP sa pagkuha ng mga testimonya mula sa pamilya at mga nakasama sa concert ng mga biktima na makatutulong din sa isinasagawang investigasyon. Nakikipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa iba pang mga ospital sa lungsod kung may iba pang pasyente na isinugod dito na may kaparehong kaso ng mga namatay. Dahil dito sinabi ng SPD na premature pa at hindi pa sapat ang mga ebidensyang nakalap para sabihing overdose sa ipinagbabawal na gamot ang dahilan ng kamatayan ng mga biktima. Napakaaga po kasi mag-conclude kaagad tayo kung ano ba lang naging sanhi ng kanilang pagkamatay. So lahat po ng anggulo ay ating tinitingnan at dapat may basis po tayo dyan. Otherwise, hearsay po lahat yan. Hinihintay pa rin ng pulisya ang pagdating ng mga kaanak ng American National na nasawi rin sa party concert kung papayag na i-autopsy ang bangkay. Binuo na rin kahapon ng Special Investigation Task Group na mangunguna sa investigasyon sa insidente. Joan Nano, UNTV News, Worldwide. Dalawang lalaking hinihinalang drug pusher ang naaresto sa isang buy-bust operation sa Baguio City at sa San Fernando, La Union. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Nasa kustodiya na ng Philippine Drug Enforcement Agency ang isang lalaki na naaresto sa isinagawang buy-bust operation sa Baguio City kagabi. Nasamsam sa suspect na si Jeffrey Damian ang 2 sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 10,000 piso. Binenta niya sa ating pusher buyer. So with that, kakasuhan natin siya sa paglabag sa Republic Act 9165, particularly yung Section 5, yung selling of illegal drugs. Ayon sa PIDEA, ang suspect ay miyembro ng local drug group na nag-ooperate sa lungsod na mariin namang itinanggi ng lalaki. Walang katotohanan yun. Hindi sa akin yun. Walang laman yung bag ko.
Samantala sa bahagi naman ng San Fernando City, La Union ay isang lalaki rin ang nahuli ng pulisya dahil umano sa pagbibenta ng iligal na droga. Ang suspect na si Ryan Valdez ay naaresto sa bypass operation ng PNP sa National Highway sa Barangay 1, San Fernando City. Nakuha sa lalaki ang 2 pakete ng hinihinalang shabu, isang cellphone at 500 pisong mark money. Inutusan ako, ayaw ko, sabi ko, makulit. Paano kanila nahuli? Dito sir, yung kasama nila. Sa ngayon ay inihahanda na ng mga otoridad ang maisasampang kaso laban sa 2 suspect. Kasama ang La Union News Team. Grace Doctolero, UNTV News Worldwide. at 74 na araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Magbabalik ang Ito Ang Balita. Nagbabalik ang Ito Ang Balita. Sisimulan na bukas ng 2 kapulungan ng Kongreso na magsisilbing National Board of Canvassers ang opisyal na pagbilang sa boto ng Presidente at Vice Presidente. Mula sa House of Representatives, itong balita ni Grace Casin live. Grace, go ahead. Yes, magandang gabi sa iyo, Attorney. Bahagyang na-delay pa ng halos 2 oras ang pag-convene kanina ng Joint Committee at pagkatapos nga nito ay 2 mambabatas ang naghain ng amendments. Kabilang na nga dyan si Senator Tito Soto at Congressman Jonathan De La Cruz kung saan nais nilang i-amend sana ang rules kung saan nahiwalay na bilangin ang boto ng Presidente at ng Vice Presidente. Subalit ayon sa National Board of Canvassers, matapos ang botohan ay napagkasunduan na i-adopt nila originally ang rules ng walang anumang amendment. Ito ay upang sa lalong madaling panahon ay masimula na nga ang pagbilang ng boto ng Presidente at ng Vice Presidente bukas ng alas 2 ng hapon. Kaninang alas 4, opisyal nang nag-convene ang joint session ng Senado at Kamara. Agad namang inaprubahan at inadopt ng Kamara at Senado ang rules of canvassing. Binuksan ni Senate President Franklin Drilon ang electronically transmitted Certificate of Canvass. Si House Speaker Feliciano Belmonte Jr. naman ang nagbukas sa manually counted local absentee voting. Ang Senate at House Secretary ang nagbukas ng mga balotang naglalaman ng mga manually counted Certificate of Canvass. Ang mga ito ay tinurn over sa Joint Committee para simulan ang pagbibilang ng mga ito bukas ng alas 2 ng hapon. Matapos isapinal ang kanilang rules na gagamitin bilang tatayong National Board of Canvassers o NBOC na siyang magbibilang ng opisyal na boto ng Presidente at Vice Presidente. Kanina ay naihalal na rin ang magiging miyembro ng Joint Committee sa Senado, pangungunahan ni Senator Coco Pimentel, habang ang mga senador na miyembro mula naman sa majority ay sina Senator Sani Angara Jr., Senator Ralph Recto, Senator Sergio Osmeña at Senator TG Gongona. Habang sa hanay naman ng minority ay sina Senator Juan Ponce Enrile at Senator Tito Soto. Magiging alternate member naman nila ay sina Senator Loren Legarda, Senator Cynthia Villar at Senator Bam Aquino. Sa Kamara naman, sa Canvassing Committee, ang head nito ay si House Majority Leader Neptali Boyet Gonzales II. Ang mga kongresistang miyembro ng Joint Committee mula sa majority ay sina Congressman Elpidio Barsaga Jr., Reynaldo Umali, Miro Kimbo, Rufus Rodriguez at Fredenil Castro. Habang mula sa minority ay si One Party List Representative Silvestre Bello III. Ang mga alternate member mula sa Kamara ay si Congressman Oscar Rodriguez, Barry Gutierrez, Rolando Andaya at Ronaldo Zamora. Samantala, inaasahang magiging mahigpit ang pagbabantay sa bilang ng boto ng pagka-vice-presidente. Kaya naman hindi inaalis ng mga kongresista na magkaroon ng delay sa ilang mga boto dahil sa posibleng pag-question ng ilang kampo sa nilalaman ng Certificate of Canvass.
Sa partial and official count ng PTCRV, malaki ang naging lamang ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa kanyang mga katunggali para sa pagka-presidente. Habang nananatili namang lamang ng mahigit 200,000 boto si Camarines Sur Representative Leni Robredo sa pagka-vice-presidente laban kay Senator Ferdinand Marcos. Base pa rin yan sa PPCRB partial and official count. Una nang sinabi ng kampo ni Marcos na masusi nilang babantayan ang pagbilang ng National Board of Canvassers sa kanilang boto. Subalit ayon kay Gonzales, ang mandato nila bilang NBOC ay magbilang at mag-tabulate ng boto. Maaari daw nilang inote ang lahat ng mga objections ng bawat kampo, subalit magpapatuloy pa rin ang kanilang pagbibilang. Even under the section in the Constitution, yung referral mo lang sa election return. And doon sa election return, talagang sa Supreme Court mo na lang talaga binabakbakan yan. So meaning sa pamamagitan ng kung magfa-file ng protest later. Samantala, sa posibilidad na magkaroon ng delay sa pagbilang ng mga boto, sinabi ni Senator Coco Pimentel na maaari namang maunang iproklama ang presidente kaysa sa vice-presidente. Oras yan na magkaroon ng usapin sa boto ng dalawang kandidatong mahigpit na naglalaban sa pagkapangalawang pangulo. Theoretically possible, but in practice it has never been done. If you look at the other boards of canvassers, this has been done since time immemorial. The mayor proclaimed before the vice mayor, the congressman proclaimed, the governor proclaimed before the vice governor. Actually, it is not prohibited by the law. Attorney, matapos nga lumabas ang mga issue na yan na posibleng iproklama na una ang presidente kaysa sa vice-presidente, kanina sinabi ng National Board of Canvassers na ang gagamitin nila ay ang naaprubahang batas o naaprubahang rules na kanilang gagamitin sa canvassing. Ito ay ang sabay na pagboto o sabay na pagbilang sa boto ng presidente at ng vice-presidente. Target din nila na matapos na nga itong pagbibilang na ito bago ang June 30 upang agad na maiproklama ang susunod na Pangulo at pangalawang Pangulo ng ating bansa. Attorney? Maraming salamat, Grace Kasi, nagulat ng live mula sa House of Representatives. Isang mass grave naman ang natagpuan ng mga otoridad sa Tetelcinco, Mexico. Samantala, hindi bababa sa 100 ang nasawi sa serye ng pag-atake ng militanteng ISIS sa Syria. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Marge Navarro. Sa Syria, aabot sa 150 ang nasawi at nasa 200 naman ang sugatan sa magkakasunod na pagsabog sa Jable at Tartus. Inako ng Islamic State ang responsibilidad sa pag-atake na target ang mga miyembro ni President Bashar al-Assad na Alawite minority. Ayon sa state-run Syrian Arab News Agency, 3 pagsabog ang sumiklab sa isang bus station sa Tartus, 4 naman sa bus station, power station at isang ospital sa Jable. Nagpaabot na ng pakikiramay ang kaalyado ng Syria na si Russian President Vladimir Putin at nangako ng tulong sa paglaban sa mga terorista. Sa Amerika, napawalang sala si Baltimore Police Officer Edward Nero sa lahat ng kaso na isinampa laban sa kanya kaugnay sa pagkasawi ng Black American na si Freddie Gray noong 2015. Ang insidente ang naging sanhi ng pagsiklab ng riot at mga protesta sa Baltimore noong April ng nakaraang taon. Sinabi ng judge na humawak sa kaso sa Baltimore City Circuit Court na hindi sapat ang mga ebidensya upang maparusahan si Nero. Kinasuhan si Nero ng second-degree assault, reckless endangerment at 2 counts of misconduct in office. Si Nero ang pangalawang police officer na nilitis kaugnay sa pagkamatay ni Gray. At sa Mexico, hindi bababa sa 100 bangkay ang natagpuan sa isang mass grave sa syudad ng Tetelcinco sa Mexico. Pinaniniwalaan na kagagawa ng isang organisadong grupo sa rehiyon ang krimen. Sinimulan na ng mga forensic investigator na kilalanin ang mga labi. Nanawagan ngayon ng kasagutan ang mga pamilya na may nawawalang kamag-anak. Ang lugar kung saan natagpuan ang mga bangkay ay sinasabing isa sa may pinakamataas na kaso ng kidnapping sa bansa. Marge Navarro, UNTV News Worldwide. Mamamahagi ng water pumps ang lokal na pamahalaan ng Iloilo sa 7 bayan na nagdeklara ng state of calamity dahil sa El Nino phenomenon.
Samantala sa Davao City naman ay inaprubahan na rin ng lokal na konseho ang paglalabas ng Calamity Fund para sa mga naaapektuhan ng tagtuyot. Ito ang balita ni Janice Inhente. 7 bayan sa probinsya ng Iloilo ang nasa ilalim ngayon ng state of calamity dahil sa matinding pinsala ng El Niño phenomenon. Kabilang dito ang bayan ng Dueñas, Santa Barbara, Kalinog, Estancia, Dingle, Bangawan at Miagao. Maliban sa pinsala sa sektor ng agrikultura, problema din ang kakulangan sa supply ng tubig. Dahil dito, bumili ng Jetmatic hand pumps ang provincial government ng Iloilo na target ipagkaloob sa 7 bayan sa susunod na linggo. Yes, that's part of the plan. Most especially for accessibility for drinking water. Ongoing na siya. Hopefully by next week, we could start distributing sa mga initial mga units. Plano rin ng LGU na madagdagan pa ng 1,721 hand pumps na mapapakinabangan ng mahigit sa 25,000 households na apektado ng water shortage. Samantala, inaprubahan na ng Davao City Council ang paglalabas ng Calamity Fund para sa mga barangay na naapektuhan din ng tagtuyot. Aabot sa 38 million pesos ang pondong ilalabas para sa 75 barangay sa Pakibato, Marilog, Kalinan at Tugbok na nakaranas ng water shortage at agricultural damages. Ngunit ayon kay City Administrator Attorney Kitain, kulang pa ang pondo dahil nadagdagan ang bilang ng mga apektadong barangay. Am I to understand then that the amendment will consist of the amount of the, for financial assistance in the form of food. It will be increased from 32 million to 38 million more or less. Yes. And it will cover how many barangays? Umapila rin sila ng pangunawa sa barangay chairpersons dahil tiyak na mas maliit ang maibibigay na ayudang pinansyal sa bawat pamilya. There will be a reduction of the food assistance that will be given to each family precisely because of the additional barangays that will be covered by the state of calamity. Kasama ang Iloilo News Team, Janice Inhente, UNTV News Worldwide. Sinimulan na ng National Housing Authority ang pagtatayo ng pabahay para sa ilang residente na lantad sa banta ng storm surge sa Leyte. Samantala, posible namang alisin na sa election watchlist areas ng Philippine National Police o PNP ang Masbate Province dahil sa mapayapang pagdaraos ng 2016 elections. Ito ang balita ni Alan Manansala. Irerekomenda ng Bicol Regional Police sa pamunuan ng Philippine National Police na alisin na sa election watch list ang Masbate Province. Ayon kay Police Regional Director Chief Superintendent Augusto Marquez Jr., naging mapayapa sa kabuuan at wala namang naitalang election-related crime sa probinsya sa nakaraang halalan. Ayon kay General Marquez, naging possible ang pagpapatupad ng orderly elections sa lalawigan sa tulong na rin ng mga kandidato at komunidad. Ang maganda nito kasi yung mga kandidato mismo ay nag-cooperate. They promised us na walang violence and then they were true to their word. Sa bahagi naman ng Cordillera Region ay sinimulan na ang pagpapatupad ng tamang timbang challenge sa mga pulis. Ayon kay Police Regional Director Ulysses Abillera, layunin ng Shape Up program na madisiplina ang mga pulis at magkaroon ng malusog na pangangatawan upang agad makaresponde sa anumang operasyon. Kailangan natin to dahil sa para fit tayo, magpatrolya, then ito tagbagyo na naman later on yung mga rescue operation. 70,000 pesos ang premyo para sa mga mananalo sa challenge na nilawkan ng mga overweight na pulis. Kailangang natural ang paraan ng kanilang pagdidyeta at walang anumang surgical o cosmetic interventions. Samantala, sinimula na ng National Housing Authority ang pagtatayo ng pabahay para sa mga nakatira sa coastal at landslide-prone areas sa Cariraga, Leyte. Ayon kay Mayor Eduardo Ong, 3,524 permanent housing units ang itatayo sa 32 ektarya ng lupain sa barangay Paraghom at Sagkahan. 44 square meters ang sukat ng bawat bahay na ibibigay sa mga residente sa barangay na lantad sa storm surge, landslide at baha. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na lalagyan na ng linya ng kuryente at tubig ang mga pabahay at sisimulan ang relocation sa huling bahagi ng taon. Request kami sa LECO, sa Lawasa, so ililibre nila to. Walang bayad.
Ang babayaran na lang dyan, siguro yung monthly na lang pagkatapos. Alan Manansala, UNTV News Worldwide. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Talia Vial. Salamat, Atty. Reg. Nakapagtala ng bagong Guinness World Record ang grupo ng enthusiastic amateur at professional footballers sa Chile. Ito'y matapos magawa ng mga ito ang pinakamaraming players na naglaro sa isang soccer match. Umabot sa 2,357 players ang kinumpirma ng Guinness para sa world record attempt. Kabilang sa mga nakisali sa attempt ay mga babae at lalaki na umiedad ng 16 na taong gulang pataas. Hindi pa naman kinumpirma ng Guinness kung na-break na ng grupo ang record na longest marathon playing soccer. Laking pasasalamat naman ng mga participant at organizers na nakagawa sila ng bagong record. Sa isang pambihirang pagkakataon, nakasaksi ang mga taga-Beijing, China ng Twin Rainbow. Kaagad nag-trend sa social media ang mga larawan at video ng dalawang bahaghari. Ang naturang phenomenon ay sanhi ng double o multiple reflection ng liwanag ng araw sa raindrops o mga patak ng ulan. Matapos ang spectacular phenomenon, isang maningning na kalangitan naman ang nasilayan ng mga taga-Beijing. Sa mga mountain climbing enthusiast, hindi mo na kinakailangang akyatin ang pinakamataas na bundok sa buong mundo na Mount Everest. Isang grupo ang bumuong ng 360 degrees videography at photography ng Everest kung saan makikita ang kamanghang-manghang view sa Everest. Ayon sa bumuo ng project, maaari pang pumili ang virtual climber ng iba't ibang perspective at may experience ang challenging trails paakyat ng Mount Everest. Sinimula ng proyekto noong 2014 at layo nito na may pakita ang magagandang view sa ibabaw ng mga pinakamatataas na bundok sa mundo. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.